yung iba sa inyo nahihirapan kayo mag-connect dito sa person nyo kasi nahihirapan kayo makipag-usap sa kanila. May mga times na gusto nilang mapag-isa. They want to be alone, mga kapiksi. And parang mas pinipili nila na parang magsaya. Yung ano nila, yung outlet nila, mahilig silang magsaya, mahilig silang, for some of them, mahilig mag-party, lumabas kasama ng ibang tao. Parang mas pipiliin pa nila yung ganon kaysa sa makasama kayo. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo, para malaman natin kung anong nararamdaman sa inyo ng person nyo. Pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng ma-pick up yung energy nyo or yung energy ng person nyo. Pwedeng magkabaliktad yung roles guys. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi, baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob sa inyong relationship. So, dito may masaya, no? Pwedeng ano to guys, pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman nila, or parehas nyong nararamdaman. So, dito nakikita natin na may masayang energy. Sana puro masaya na lang. Kasi madalas puro negative yung nababasa natin dun sa relationship. So dito, parang feeling ko guys, this one, parang ano to very pessimistic na energy, hopeless, no? Ibig sabihin, medyo nega pagdating sa relationship or medyo negative as a person. Guys, no? Pero, parang naghahatakan kayo. Ibig sabihin, kung nega yung person mo, tinutulungan mo siya para maging masaya, para maging positive, no? Ikaw yung, and yung pwede rin na yung iba sa inyo, parang ano, parang tinutulungan nyo yung person nyo para makalaya dun sa kanyang mga negative na emotions, no? Sa mga negative na nararamdaman. Mga kapiksi, mga problema sa buhay, ganyan, parang nagtutulungan kayo, mga kapiksi, okay? And for some of you, parang ano din, hindi nyo rin masyadong sinasakal yung person nyo, mga kapis, or parang sila, no, parang ayaw rin ng person mo na nasasakal ka sa kanya. Pwedeng ano guys, no, parang hindi din masyadong, parang feeling ko, for some of you, parang medyo nag-i-emo yung person nyo, tapos if ever man nararamdaman nyo na nagkakaroon ng emotional detachment yung person nyo, parang ayaw niya na madamay ka, no, sa kanegahan niya. So, hinahayaan niya yung pagiging positibo mo, positive outlook sa buhay, tapos siya nega. Tapos parang hindi siya masyadong nagsusumbong sa'yo, hindi siya masyadong nag-o-open kasi ayaw niya na maburden ka, ayaw niya na mabigatan ka sa kanya, mabigatan ka ng pagdadala sa kanya. Kasi there are some people talaga guys na parang ano, no, parang habit na nila yung pagiging nega, and hindi natin sila masisisi sometimes because of their upbringing. Minsan ganon, lumakas sila sa household na parang ganon yung nakasanayan nila, and sometimes kasi dahil din dun sa mga experience nila sa buhay. So medyo magkabaliktad kayo in terms of that, mga kapiksi. So, syempre, sometimes nakaka-apekto yun sa relationship kasi, di ba, lalo na kung very positive ka, tapos napaka-nega ng person mo, sometimes may inis ka rin, no? Dadating ka din dun sa point na, ano ba yan, napaka-nega naman ito, puro na lang kadramahan yung nasa bibig, ganyan. Or pwedeng baliktad kayo, mga kapiksi. So, take it how it resonates, guys. Pero yan yung mga nakikita natin na emosyon sa relationship nyo. So, dito, focus natin is tingnan natin yung feelings ng person nyo guys. So, shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga.
Dali! Mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo ngayong November, magbibigay tayo ng 500 pesos discount until November 30, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until November 30, so mag-avail na kayo mga kapiksi. So, Taurus, guys, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Ito yung ating love energy. Dito, guys, merong another presence ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Pwedeng Earth sign din yung person nyo, guys. So, dito, nararamdaman natin yung pagkaneka talaga ng person nyo, mga kapiksi, no? Marami siyang disappointments. At yung pagiging nega niya, guys, itong hopeless niya, is yung mga, ano niya to, yung mga pangarap niya sa buhay, yung mga gusto niyang marating, yung mga gusto niyang ma-fulfill dun sa buhay niya na hindi niya nagawa or hindi niya magawa, mga kapiksi, kasi na-stuck siya, parang hindi niya alam kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya, or parang for some of them, feeling nila wala silang direction, at saka mabilis silang panghinaan ng loob, mga kapiksi. May pagka-immature din itong person nyo, guys, no? At saka may mga pagkakataon, yung iba sa inyo nahihirapan kayo mag-connect dito sa person nyo kasi nahihirapan kayo makipag-usap sa kanila. May mga times na gusto nilang mapag-isa. They want to be alone, mga kapiksi. And parang mas pinipili nila na parang magsaya. Yung ano nila, yung outlet nila, mahilig silang magsaya, mahilig silang, for some of them, mahilig mag-party, lumabas kasama ng ibang tao. Parang mas pipiliin pa nila yung ganun kaysa sa makasama kayo, mga kapiksi. And ang nakikita naman natin dito is napakahaba ng pasensya nyo dun sa person nyo, guys. Probably because nandun kasi kayo sa mature side. So parang parang binibaby nyo yung person nyo, or parang mas mature ka. So, yun nga. Parang mas mature ka, kaya parang binibaby mo yung person mo. Tapos, itong person mo naman, parang medyo na-spoiled siya. Na-spoiled siya sa'yo, no? So, ibig sabihin, pag meron siyang hiningi, ganyan, or parang natotolerate nyo. Kasi nga, for some of them, parang na-spoiled sila. So, parang natotolerate nyo yung ganong klaseng behavior nila na sometimes, kayo naman yung nadidrain dahil dun sa ginagawa nila. Para kayong naging sponge, mga kapiksi. Tapos minsan kapag nahihirapan kayong kausapin sila, parang sila pa yung nagmamalaki, or parang hindi nagmamalaki, parang pa-victim mode, no? Kasi parang ina-expect nila na palagi nyo silang maiintindihan or palagi nyo silang iniintindi, mga kapiksi. Kasi nga, sabi ko nga, for some of you, parang nasanay ito na parang ini-spoil nyo sila. Guys. So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. And, pwedeng LDR din kayo nitong person mo. Pero namimiss ka nitong person mo, guys. Lalo na kung LDR kayo. Namimiss ka niya, hinahanap-hanap ka niya, mga kapiksi. And, actually, ini-enjoy niya. Na-enjoy niya or ini-enjoy niya yung pag-spoiled mo sa kanila. Merong presence dito ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Pwedeng fire element din yung person mo. Hindi naman sa pero may pagka-selfish itong person mo, mga kapiksi. Priority nila yung sarili nila, guys. And ayun nga, sabi ko nga, sanay sila na palagi ka nandyan para sa kanila. And right now, or even before, parang medyo may pagka-selfish itong person mo. And ang priority niya is yung sarili niya lang. Although, may mga times na namimiss ka nitong person mo, namimiss ka niya, mga kapigsi. Namimiss niya syempre yung mga pang-exploit mo sa kanya. Parang palagi na lang ikaw yung nandun sa side na umiintindi sa kanya, guys. And, yun, may pagka-selfish at saka pa-victim mode kasi itong person mo. So, sana mag-mature din siya, guys. And, kausapin nyo na lang siguro. If ever man na naka-resonate kayo, guys, kausapin nyo and ipaintindi nyo sa kanila na may mga emotional needs din kayo. Hindi pwedeng
I mean, it's okay to give your 100% dun sa 50% ng relationship kasi 50-50 yan di ba? 50% sa'yo, 50% sa kanya. So, it's okay to give your 100% dun sa 50% ng relationship. Pero, you also have to tell them na meron ka ring ine-expect, may mga expectation ka sa kanya, may mga needs ka rin na kailangan niyang especially sa emotional needs. Kasi for some of you, parang feeling ko, kulang kayo. Parang hindi kayo, masyadong nabibigyan ng attention, especially dun sa emotional part nitong person mo. And, dahil sa yung iba sa inyo, you feel mature or very positive person nga kayo, diba? Parang sa inyo, it's okay, pero ang tanong is until when? Kasi baka dumating din yung time na mapagod ka rin sa kakaintindi dun sa person mo. So, habang maaga pa, iset nyo yung expectation nyo sa kanila, sabihin nyo na kailangan nyo rin, may kailangan din kayo. And iparamdam nyo yun sa kanila or ipaalam nyo kasi baka nasanay sila na puro sila na lang. Okay? Alright. So, comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Mga kapiksi. Ito yung ating 2025 kapalaran. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.